Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 10, 2026, Monday. Patuloy nating minomonitor ang mga sistema sa labas ng bansa. Meron tayong dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na humihila sa habagat at sa mga susunod na araw ay may isa pang mabubuo at nagbabantang tumawid o lumapit sa kalupaan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang pinaka-importanting bantayan ngayon ay ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Mula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, August 11, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ay heavy to intense rainfall at sapat para magdulot ng mabilis na pagbaha sa flood-prone areas, pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa at landslide sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Benguet, mas mataas ang landslide risk dahil sa bulubunduking terrain. Sa Zambales at Bataan, ang ulan mula sa habagat ay maaaring lumakas kapag tumama ang moisture sa kabundukan at mabilis na dumaloy pababa sa mga bayan at baybaying lugar. Sa Occidental Mindoro, direktang ramdam ang habagat dahil bukas ang lalawigan sa hanging timog kanluran. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan mula ngayon hanggang bukas ng hapon sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ito ay moderate to heavy rainfall sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha sa mababang kalsada, mga underpass, creekside communities at lugar na mahina ang drainage. Sa Ilocos Region, Abra, La Union, Pangasinan at Ilocos Norte, mas kailangang bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, kabundukan at slope areas. Sa Tarlac at Nueva Ecija, maaaring maapektuhan ng mababang komunidad, agricultural areas at mga kalsadang madaling bahain kapag tuloy-tuloy ang ulan. Mula bukas ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, August 12, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maaaring mas mababa ang rainfall range kumpara sa mga naunang period, pero nananatili pa rin itong rainfall concern dahil ang mga lugar na ito ay makakaranas na ng ulan bago pa dumating ang mga panibagong buhos. Kapag sunod-sunod ang ulan, hindi agad nakakabawi ang lupa at hindi agad bumababa ang tubig sa mga ilog. Kaya kahit moderate to heavy ang susunod na ulan, maaari pa rin itong magdala ng panibagong pagbaha o pagguho sa mga sensitibong lugar. Mula Wednesday ng hapon hanggang Thursday ng hapon, August 13, inaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, ang tatlong lugar na ito ay paulit-ulit nakasama sa rainfall outlook sa loob ng ilang araw. Sa ganitong pattern, ang pinakamalaking problema ay hindi lang ang isang malakas na buhos, kundi ang naipong epekto ng ulan sa loob ng maraming oras at araw. Kapag saturated na ang lupa, mas mabilis ang runoff. Kapag mataas ang level ng ilog, mas maliit na buhos na lamang ang kailangan para magkaroon ulit ng pagbaha. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, napipilitang umangat ang hangin. Lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo sa mataas na lugar. Kaya sa Benguet, Abra, Zambales at iba pang elevated areas sa Luzon, posible ang mas malakas na buhos kaysa sa mga nasa mababang lugar. Maaari ring lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall kapag basa na ang lupa dahil sa mga naunang pag-ulan, mas madali itong bumigay at mas mataas ang posibilidad ng landslide. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa northern at western sections ng Luzon, inaasahan ng strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.0 meters. Ito ang mas delikadong bahagi ng marine forecast ngayon sa mga baybaying lugar ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales at Bataan at iba pang bahagi ng Western Luzon. Maaaring maalog at mapanganib ang karagatan, lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Sa ganitong kondisyon, kahit hindi pinakamataas ang alon, maaari pa rin maging mahirap ang paglalayag kapag may kasabay na ulan, thunderstorm o pabugsong hangin. Sa mga lugar na bukas sa West Philippine Sea, mas ramdam ang lakas ng habagat at mas maalog ang karagatan. Para sa Visayas at Mindanao, moderate to strong ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.0
meters. Sa western side ng Visayas, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa hanging timog kanluran, mas kapansin-pansin ang alon at bugso ng hangin. Sa Mindanao, kahit mas malayo sa sentro ng aktibong monsoon rains, ang ibang bahagi maaari pa ring maging rough ang ilang coastal waters dahil sa malawak na epekto ng southwest flow. Kapag habagat ang nangingibabaw, hindi lamang ulan sa lupa ang epekto, pati ang karagatan ay nagiging mas mapanganib. Ang tuloy-tuloy na ihip ng hangin timog kanluran ay nagdadala ng mas mataas na alon sa western section ng bansa. Kung may thunderstorm sa ibabaw ng dagat, maaaring biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya mahalaga ang pag-iingat sa mga baybaying lugar, lalo na sa mga lugar na may rough at may moderate seas. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng Tropical Storm Pelu. Ngayong hapon, ang sentro nito ay nasa layong 2,765 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, gustiness hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos east-southeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa at walang direktang epekto sa kalupaan sa ngayon, pero bahagi ito ng mas malawak na tropical activity sa silangan na kailangang bantayan. Sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa ngayong hapon, sa week 1 mula August 10 hanggang August 16, may dalawang tropical cyclone na naroroon sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain. Kabilang dito si Pelu at ang tinutukoy na TC1. Sa ngayon, wala silang direktang epekto sa bansa, pero mahalaga pa rin silang bantayan dahil ang kanilang posisyon at galaw ay may kaugnayan sa mas malawak na daloy ng hangin sa rehiyon. Kahit papalayo ang mga ito, maaari pa rin silang makatulong sa paghila ng habagat. Depende sa kanilang steering pattern at sa interaksyon nila sa iba pang weather system. Sa parehong week 1 period, may TC like Vortex 1 na inaasahang lilitaw malapit sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang likelihood ng tropical cyclone formation sa week 1, pero dahil nasa bahagi ito na malapit sa monitoring boundary, mahalaga pa rin ang pagbabantay. Kung ang isang sistema ay mabubuo sa silangan at lalapit sa northern Luzon, maaari nitong muling palakasin ang habagat. Lalo na kung ang magiging posisyon nito ay angkop para humila ng hanging timog kanluran papasok sa bansa. Sa week 2 mula August 17 hanggang August 23, may dalawang TC-like vortices na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain, pero mababa pa rin ang likelihood ng tropical cyclone formation. Ang TCLV2 ay posibleng lumitaw sa pagitan ng northeastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain. Ang TCLV3 naman ay maaaring mabuo sa northwestern portion ng Philippine Monitoring Domain. Sa ganitong mas mahabang tanaw, mas mataas ang uncertainty. Kaya ang mas malinaw sa ngayon ay ang patuloy na epekto ng habagat sa Luzon at Western Visayas habang binabantayan ng anumang bagong sistema sa silangan at hilagang kanlurang bahagi ng monitoring domain. Kung sisilipin gamit ang ibang weather models, makikita na ang dalawang tropical depression o tropical cyclone na nasa Philippine Monitoring Domain ay papalayo, pero patuloy silang may papel sa paghila ng habagat. Ang mahalaga rito ay ang indirect effect. Hindi kailangan na tumawid ang sentro ng bagyo sa Pilipinas para magkaroon ng malakas na pag-ulan. Kung nasa tamang posisyon ang mga tropical system sa silangan o hilaga ng bansa, maaari nilang hilahin ang southwest monsoon o palakasin ang daloy ng moisture papasok sa western side ng Luzon at Visayas. May indikasyon din ng panibagong sistemang maaaring mabuo sa silangan at posibleng lumapit sa northern Luzon. Bukod dito, may isa pang maaaring manggaling sa kanluran at depende sa magiging galaw. May posibilidad na tumawid o lumapit sa Luzon. Ang mga ganitong sistema ay hindi patiyak sa ngayon, pero kung mabubuo at lumapit sa bansa, maaari nilang palakasin pa ang habagat. Kaya habang ang kasalukuyang ulan ay dulot ng southwest monsoon, ang mas mahabang pattern ay nakadepende rin sa magiging galaw ng mga low pressure areas, tropical depressions at posibleng tropical cyclones sa paligid ng bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.